涙の色はエメラルドブルー、宝石みたいに光ってる。流れ星を見上げていたあの夜もHey travel buddies, this is Dave John. Welcome back to my channel. At ngayon, nandito pa rin tayo sa Japan. At today, may pupuntahan na tayong isa sa pinaka-special or pinaka-sikat na lugar dito. So, tara guys, the sun is up. Gala mode on. Let's go! So, eto na guys. Pagkatapos namin mag-quick breakfast sa Lawson na malapit sa hotel namin. Ayan. Umalis na agad kami kasi maaga yung call time namin for today's tour, 7 AM. So, kailangan maaga tayo guys. Ayan, ginamit natin ang Tokyo Metro Pass para sumakay ng subway. So, let's go guys, tara! So, mga 6 AM ngayon guys at medyo maaga pa. So, itong subway, wala pa masyadong tao. So, ayan, dito na yung tren natin guys. Kaya na tayo. Ito yung Yurakucho Line. Ito kasi yung malapit na train system sa hotel namin. Nagstay kami ulit dito pa rin sa Ginza. At kung kagaya ko kayo na first time sa Japan, malilito talaga kayo sa train system nila. Pag tinignan nyo yung interconnected railway system map nila, grabe parang maze. Pero okay lang yan guys. Gamitin nyo lang si Google Maps. Promise hindi niya kayo ililigaw. Sabihin niya kung anong tren, kung anong station, kung anong stop, or kung ilang stops, or kung saan kayo exit. So ganun. Madali lang siya guys, promise. So yun guys, pagbaba namin ng train, tingnan nyo naman tong building na nilabasan namin. Oh. Grabe, ang ganda nito guys. Super laki niya, high ceiling. Ang ganda ng architectural design niya. I'm not sure kung anong pangalan nito guys. Maybe kung alam nyo, please comment down sa vlog na to para malaman natin. Sorry, hindi ko alam guys eh. Pero na-amaze lang talaga ako. Kasi sobrang laki niya at maluwag siya. Feeling ko dumadami yung tao dito pag peak hours. Pero ngayon, tingnan nyo, konti pa lang yung tao. So ayan guys, nandito na tayo sa escalator. So ayan, chill lakad lang tayo guys. Hindi naman tayo masyado nagmamadali kasi we still have time. 7 AM pa naman yung meet up time dun sa meet up point. Papunta dun sa tour natin. So I believe magbabas tayo. So dun yung siguro nakaparada yung bus doon or nandun yung tour guide natin, inaantay na tayo. So tara, hanapin na natin siya. Ganda ng Tokyo guys during the morning, no? Pag wala pang tao, tingnan nyo naman guys, so, ang linis at sobrang modern. Ibang-iba siya sa Kyoto, sa Osaka. Ito talaga yung modern city ng Japan guys. Mapipil mo, parang kumbaga ito yung malaking BGC ng Pinas. So ganun. Ganun yung aura niya dito or ganun yung ambience niya dito. Bullet train pala yun. Hindi, syempre nandito na siya eh. Hindi na pwede magmabilis yun. Oh my God! Wow! Bakit walang ganitong mga puno sa Pinas? Ayan na yung police station. Diyan tayo. Ayan o, police station. Ito na guys, parang gusto kong bawiin yung sinabi ko kanina na hindi tayo maliligaw basta gamitin natin si Google Maps. Pero ngayon, naliligaw na kami. So hindi namin makita yung meet up point. Actually, nakalagay sa instructions sa clock. Malapit lang siya sa police station pero ngayon hindi namin siya makita. So guys, teka lang, samahan nyo kami. Hanapin natin siya. Malate pa tayo, Diyos ko po. Yung alas 7, buzzer beater guys. Buti na lang. Ayan, yun ay mga kasama natin. Nandito na tayo sakto 7 AM.
So, ayun, syempre, Filipino pride, guys. Iba't ibang lahi kasama natin sa tour na to. Ayan, no. So, kailangan di tayo magpapalate. Filipinos never gets late. Yan dapat ang motto natin, guys. Wow! Pero ang moral lesson dun, hanapin nyo muna yung meetup point or yung lugar na pupuntahan nyo, especially kung may oras. Kasi huwag kayong maligaw muna mamasyal or mag-picture-picture. Ngayon nangyari sa amin ni Monica, picture kami ng picture. Ayan, hindi ka na kaming malate. Pero okay lang, nandito na tayo sa bus. So tara guys, samahan nyo kami. Pag nasa ganitong bus talaga guys, feeling ko balik bata ako. Parang field trip. Tapos ito, yung may classmate mo. Di ba ang saya? Very nostalgic. So ayan guys, nandito na tayo ngayon sa lugar kung saan makikita ang Mount Fuji. Guys, ayun na yung tip po. Let's go, lakarin na natin. So for today's vlog, lilibutin natin yung mga sceneries or yung mga tourist spots na perfect place para ma-appreciate natin ang Mount Fuji. Syempre ito yung isa sa pinaka-pride ng Japan. So kailangan natin itong puntahan. Hindi natin ito pwedeng i-miss. Especially pag pupunta tayo ng Tokyo kasi malapit lang naman siya. Few hours drive. So, nung pinaplano namin tong trip namin sa Japan, ito talaga yung isang bagay na hindi namin pwede ma-miss. Ang puntahan ang Mount Fuji. So guys, binook namin to sa Klook. Lalagay ko na lang ulit yung link sa description box para kung gusto nyo may book siya. It's actually 2,500 each. So kami ni Monica, total of 5,000 pesos for this tour. Sulit na sulit to guys. This is a must have kung pupunta kayo sa Japan. So yan, kung may time kayo and kung may budget, pwede nyo gawin tong tour na to guys. So ito na guys, nandito na tayo sa famous Honcho Street. And guys, so kung naalala nyo or kung napanood nyo dito sa movie, nakikita nyo sa TikTok, ito yung pinaka-famous na street dito kasi kita mo yung Mount Fuji guys. So okay talaga mag-picture dito, Instagrammable. Kaya lang guys, tignan nyo, mahirap talaga. Tignan natin. Kasi may mga nagbabantay na dito. This is a busy street. Kaya lang masyadong tourist street na talaga to guys. Maraming turista talagang makulit na tumatawid-tawid para lang magpa-picture. So yun yung binabantayan nila guys. So bawal na talaga siya. So yan, lakad ka lang, timing ka kung walang sasakyan or ganyan yung ginagawa namin ngayon. So dito lang talaga allowed sa sidewalk maglakad guys. Hindi na pwede maglakad dyan mismo yan sa kalsada na dinadaanan ng mga sasakyan para magpa-picture. O hindi ka pwede pumunta sa gitna. So discard na lang guys. Tara tingnan natin kung makakuha tayo ng picture. So, ayan ang secret sauce guys. Binigay ko na pag may pedestrian, tawid kayo and then mabilisan picture lang. Guys, again, wag pasaway. Wag kayong tumawid pag hindi pedestrian kasi talagang pipituhan kayo dun guys sa mga bantay. Nakakahiya pa naman. So, ayan guys. Pagkatapos natin sa Honcho Street, sobrang exciting yun kasi nga pahirapan kumuha ng picture. So, kung may picture ka dun, super worth it talaga guys. Especially, sikat na sikat yung street na yon. So, ayan yung Mount Fuji, oh. Tapos may araw, mainit. Tapos yung klima, malamig. Grabe, ang sarap mamasyal ngayon, guys. Swerte talaga kami sa panahon. Kasi tinan nyo, guys, oh. Tirik na tirik yung araw. Pero lahat kami, balot na balot. Naka-jacket. Kasi nga, malamig yung klima. Parang maglalakad ka sa aircon na sunny day. Ganun yung feeling. Parang isang malaking mall yung Japan ngayon. So eto, strolling pa rin kami. Medyo malayo-layo nilalakad natin ngayon guys. So kung napansin nyo or kung bago lang kayo dito sa vlog, laging ganito yung vlog natin. Laging yung camera nakatutok lang sa lugar. Kasi gusto kong maging mata nyo yung mga mata ko. Yung nakikita ko, nakikita nyo rin. Para kayo na rin yung namamasyal. At saka wala rin naman kayo mapapala. Tignan nyo mukha kong iharap ko sa akin yung camera eh. Mauumay lang kayo guys, promise. So eto na guys, papunta na tayo sa next stop which is yung Arakuyama Sengen Park. So guys, dito makikita yung famous pagoda na nakikita nyo sa mga postcard na kasama yung Mount Fuji. Kaya lang guys, may twist dito ah. So ayan, akyatan dito guys. So ayan, medyo mataas siya, 396 stone steps. So eto, halfway pa lang nung akyatan namin dito, sumuko na si Monica. So nagpaiwan na lang siya doon. Mahina kasi talaga siya sa akyatan, madali hikain or hingalin eh. So ako eto,
Tsaga lang, normal lang yan. Parang leg day sa gym. Hindi nyo napansin guys, pero actually, inaalis ko lang yung mic, hinihingal na kasi ako eh. Nakakahingal din guys. Ewan ko ba, nagmamadali kasi ako, gusto kong makakyat agad. Pero kung may mga kasama kayong senior citizen guys, kaya naman yan, basta mabagal lang. Kahit mga bata, kaya yan. So eto, malapit na tayo sa tuktok. So ayun na, natatanaw na natin yung famous pagoda. Pahinga lang tayo konti. And guys, appreciate natin yung Mount Fuji from this view. Medyo nasa elevated place na tayo or point. So ayan guys, ayun yung famous pagoda. So touristry dito guys, maraming tao nagpapapicture, pinipicturean yung Mount Fuji, nagbi-video. So ayan, kanya-kanyang hanap na ng spot guys. Pero ako, eto talaga unang ginawa ko, in-appreciate ko muna yung Mount Fuji. Grabe guys, ang ganda no. Sobrang perfect yung shape niya. Tapos tingnan nyo, nagpaganda sa kanya yung mga snow or yung tip niya. Oh. Talagang yung para siyang may ano eh, parang may cream puff eh. Kung mahilig kayo sa milk tea, parang siyang may cream puff sa tuktok eh. Ganda ng Mount Fuji guys, no? Sayang nga lang, siguro kahit anong camera or lenses gamitin natin, hindi ko kayang bigyan ng justice yung beauty ng Mount Fuji o kahit sino pang magaling na photographer or videographer. So, ganun siya kaganda guys. You really have to see it to appreciate it. So yun guys, nandito na tayo sa next stop, which is Oshinohakai. So dito makikita yung mga crystal clear water or springs. A total of 8 springs is found in this place. Yung tubig na dumadaloy sa mga springs dito guys ay galing mismo sa melted ice from Mount Fuji. Para akong si Kuya Kim dun ha. And guys, so kung makikita nyo, lino ng tubig no. At may mga isda talaga dyan. So yun, very healthy yung water. At ang ganda ng place na to kasi very old siya, na-preserve nila. Tapos ang ganda ng tubig, ayan, ang ganda ng ambience. Tapos kitang-kita mo dito yung Mount Fuji. So, ang sarap mag-stroll-stroll talaga dito. At marami rin siyang pwedeng gawin. Like may makakainan ka, kung nagugutom na kayo, pwede kayo mag-lunch dito, mag-merienda dito. At may mga nakita rin kaming parang mga shops na pwedeng bilan ng kung ano-ano. So eto, tinamaan na nga kami ng gutom ni Monica. So hinayaan muna kami ng tour guide namin na mag-stroll-stroll. So binigyan lang niya kami ng time kung anong oras kami mag-meet. So ito guys, samahan niyo kami ha. Hanap tayong makakainan. So ayan, yung ibang kasama namin namamasyal pa. Pero kami, tinamaan na kami ng gutom eh. Kaya ito, hanap muna tayo guys ng food trip. Ito nga lang ang mahirap sa Japan eh. Ang hirap talaga pumili ng food trip dito kasi ang daming options eh. Ay nako, tara guys, hanap tayo ng bago sa paningin or masarap tignan o kaya mahaba pila. So ito, parang may food court dito, pinasok namin. Gusto talaga namin kumain ng rice kasi nagugutom kami. Parang nag-sandwich lang kami kanina. Hindi kami kumain. Ayan, may mga fruits. May mga frozen goods din. And may mga grapes. Sarap niya tignan guys. So apple. Yan ang literal na ano. Mount Fuji apple. So yan, may mga ano rin. Mochi. Parang matcha mochi yan. Yan, may mga ice cream. Pero parang mga dessert to eh. Tara guys, lakad-lakad pa tayo. So eto, nakapili na kami. Spicy squid. So, alam niyo naman kung nanood kayo na dating vlog natin, mahilig talaga ako sa spicy. So, let's try this one guys. Mukhang masarap talaga siya at pinipilahan eh.
Sarap. Spicy. One more time. Grabe dito. Tapos eto, may nakita kaming mini stall na Korean something or store. Tapos Pinay pa yung tindera kaya napabili niya kami. So ito, try natin yung tinda niya. So eto na guys, pagkatapos mag food trip, yan na, pasyal na tayo guys. So we still have time, so explore natin yung buong area. So yan, ang ganda talaga dito. Yan, syempre mga pictorial sila ate oh. Tsaka iba't ibang turista talaga yung makikita mo dito guys. Ayan, sobrang linaw ng tubig guys, no? Ayan, tas may mga fish siya oh. Parang mga koi fish eh, pero hindi ko alam, hindi ako sure. Naalala ko one time yung news na binaha yung subway ng Japan, tapos yung baha nila sobrang linaw. So parang ganito yung tubig, grabe, ang linaw talaga ng tubig dito sa Japan. Mapapasana all ka na lang talaga eh. Kahit nga dati yung baha nila pwede ka mag-swimming eh. So yun. Tapos 'di ba yung tubig nga dito galing pa sa melted ice from Mount Fuji, tapos na-filter siya sa mga rocks or something. So ayan, tingnan nyo guys, ang ganda. At ang galing no, na-preserve nila, ang linis talaga. And very relaxing tong place na to. Actually, super luma na pala tong village na to guys. Nabasa ko lang actually sa Google. 1,200 years old na siya. Pero tignan nyo naman, grabe. So talagang hindi siya nalalaos. Ang dami pa rin turista, both locals and international tourists. Sama talaga to sa itinerary. So pag nasa Yamanashi Prefecture kayo, you should consider this tourist spot a must have or a must go. So eto, tapos na tayo dito and pupunta na tayo sa next stop. So nasa bus na tayo ngayon at ayan, kahit dito sa bus, na-appreciate pa rin natin ang Mount Fuji. Buti na nga lang may dala akong zoom lens so I can zoom in. And ayan siya guys, hindi talaga siya nakakasawang pagmasdan, lalo na kung makikita nyo talaga siya sa personal. So ayan, anyway, nandito na tayo sa next stop. Dito ang Oishi or Uishi Park. So may lake siya guys, yan yung Lake Kawaguchi. So another perspective para makita ang Mount Fuji. At ayan, medyo mahangin dito guys ha, so maingay talaga yung mic ko. So yan, tinurn down ko na lang. At ayan, so marami rin turista. At ayan na, bumubuhos na yung hangin. Pero okay lang, masarap naman kasi malamig naman. Pero siguro pag summer mainit din dito. Pero ayan guys, so mas malapit siya ngayon kasi nasa Lake Kawaguchi view tayo. So mas malapit tignan yung Mount Fuji. So ito yung closest spot na pinuntahan namin para ma-view mo yung Mount Fuji. At ayan siya guys. So peaceful, so calm, so beautiful. Parang hindi active volcano yung Mount Fuji guys eh, pero 'di ba, active naman talaga siya, pero hindi na nga lang siya nag-erupt. Matagal na sigurong panahon nung last time na nag-erupt to. Tapos dito sa Uishi Park yan guys, so parang may flower farm. So siguro pag springtime or summer, siguro ang daming flowers dito, mas maganda pumunta. Okay, after this, pupunta na tayo sa last stop natin for this tour. So ayan guys, nakikita nyo na yung last stop natin. Actually, Lawson Convenience Store siya. Pero mind nyo guys ito na yata ang isa sa pinakasikat na Lawson store dito sa Japan. Dahil, syempre, tignan nyo naman yung background guys, so Mount Fuji. So talagang dinadayo ito para lang magpa-picture yung mga tao. Very Instagrammable. So ayan, kanya-kanyang post. And yung mga kasama namin nagpipicture na, syempre papahuli ba tayo? Yung pag lumingon ka akin ka shot. Coffee! So yan, kaya ako sumisigaw ng coffee kasi may pa coffee or ice cream yung tour guide namin. So pinili ko coffee, si Monica ice cream. So ayan, so 'di ba, may free snacks ka pa.
So very worth it talagang tour na to. Ito yung pinaka-memorable tour na ginawa ko dito sa Japan. So yun guys, after ng tour namin, nagpahinga lang kami konti sa hotel. Tapos ito, sabak na agad. We're back at Shinjuku at ngayon magpo-food trip tayo. Tara guys, hanap tayo food trip. Grabe ang ilaw ng Shinjuku paggabi. So ayan guys, ito napili namin, mag-yakiniko kami kasi medyo ginilaw ko talaga kami kanina sa tour. So most of the day nasa labas kami, nasa outdoor, so na-feel talaga namin yung lamig ng Japan. So ito, luto-luto muna kami ni Monica, nag-yakiniko kami kasi yan, gustong-gusto namin yung fire o ihaw. So mainitan kami. Let's go! So ayan, Bunny guys, tomorrow will be our last full day here in Japan bago bumalik ng Manila or ng Cavite. So ayan, sinusulitin na natin at bukas actually free day lang kami. So may mga few places kaming pupuntahan pero mostly parang freestyle na lang gagawin namin. So sana samahan nyo kami sa last episode natin dito sa Japan. Peace! At yun guys, thank you nga pala sa mga nagme-message, nagko-comment. So na-appreciate namin talaga. Thank you so much for joining me in my vlog. And ayun, marami tayong guys plano ngayon 2024. Magsi-Singapore tayo, magma-Malaysia tayo. So abangan nyo na lang din sa page. So follow nyo ako sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, Dave John TV. At guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and make sure hit that notification bell para every time na may bago tayong vlog, manonotify ka agad at mapapanood mo yung mga gaala mode natin. So, and guys, so yan, chibog lang kami guys. Medyo ginutom na talaga ako. So eto, sarap talaga chumibog ng mga ganitong klaseng type of food dito sa Japan. Grabe. Sobrang nag-gain talaga ako ng weight dito. Promise, siguro mga ilang pounds kakakain kasi wala, hindi mo mapipigilang hindi kumain sa Japan guys. Sa Pilipinas pa lang favorite na namin yung Japanese cuisine, tapos dito ang daming restaurant na authentic Japanese talaga, so talagang hindi ka makakapagpigil. Pero guys, yung price naman ng mga pagkain nila very reasonable naman, hindi naman siya mahal, actually parang Pilipinas din, so maraming options depende sa budget mo. At wag mamaliitin yung mga street food guys kasi yun talaga yung masasarap. Mura sila at masarap pa. So eto, dahil last day na nga namin dito sa Shinjuku area, malamang hindi na kami makabalik bukas. So ayan, nag-drinks kami, like one drink, pampainit lang ng katawan dahil ang lamig nga. And yun, siguro that concludes our day. So, thank you so much again guys. At samahan nyo kami bukas. So, tomorrow, magbabalik bata tayo. So, anime mode. Punta tayong Akihabara. And then, pupuntahan din natin yung Gundam sa Odaiba Bay. So, ayun guys, abangan nyo pa yung mga pupuntahan natin tomorrow. Last day natin sa Japan. And again, thank you so much for watching. Again, this is Dave John. Always travel safe guys. Peace out.